Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Tuesday, November 18, 2025. Merong 4 na atmospheric systems ang nakakaapekto sa atin sa kasalukuyan. Unahin po natin yung northeast monsoon o yung hanging amihan. Ito yung nagdadala ng malamig na hangin, partikular na dito sa Batanes, sa Babuyan Islands at Ilocos Norte. Ang ibig pong sabihin yan ay posible pa rin na makaranas tayo ng maulap na kalangitan bukod sa malamig na hangin at yung tsansa ng mga pag-ambon o light rains. Samantala, sa pagitan nitong hanging amihan at yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean na dinadala ng easterlies, meron pong salubungan ng hangin sa parting ito at yun po yung tinatawag natin na shear line. Itong shear line naman ay nagdadala rin ng mga kaulapan at ito po ay nakakaapekto dito sa probinsya ng Cagayan, Isabela at Apayao. Ibig sabihin ay mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan doon sa mga binanggit natin na probinsya. Itong easterlies naman ay nakakadulot din ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa pamamagitan ng pagdadala ng mga kaulapan. Simula Silangan papunta dito sa eastern coastal area ng Visayas at Southern Luzon. So kasama po dyan na mataas ang tsansa ng pag-ulan dito sa probinsya ng Aurora, kasama din dito sa Quezon, Camarines Norte, Eastern Visayas at ganun din sa Caraga Region, particular na sa Dinagat Islands at Surigao del Sur. So yung easterlies po, ito rin yung dahilan kaya nakaranas tayo ng mga pag-ulan kaninang madaling araw o early in the morning sa ilang parte ng Metro Manila. So yung mga nagpa-pass by ng mga kaulapan na yan, nagdudulot din po yan ng mga panandaliang pag-ulan. At yung ika-4 natin na atmospheric system na nakakaapekto sa ating bansa ay yung Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin mula sa Northern Hemisphere at sa Southern Hemisphere. At kapag nagsasalubong yung dalawang hangin na yan, ay nagkakaroon tayo ng movement ng hangin or moisture from surface papunta sa ating himpapawid or upper part ng atmosphere. At yun din yung nagkukos o nagdudulot ng mga formation ng kaulapan. Kaya naman, magiging maulap at mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa Davao Region, kasama na rin yung Barm at Soc-Sargen. Ibig sabihin, mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan doon sa binanggit natin na lugar. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi natin binanggit, mababa yung tsansa ng mga pag-ulan, pero posible pa rin yung mga panandalian, yung mga localized thunderstorm at yung mga panandaliang pag-ulan na dala ng mga nagpa-pass by o yung mga patches ng mga kaulapan na dumadaan pa simula Silangan hanggang papunta dito sa mainland ng ating bansa. Para sa magiging lagay ng ating panahon bukas, magpapatuloy pa rin yung impluensya nitong hanging amihan, lalo na dito sa northernmost part ng Luzon, at ganoon din naman yung shear line. Pero unti-unti ay bababa yung impluensya ng amihan and eventually ay malaking bahagi na ng northern Luzon yung maaapektuhan. Pero bukas ay mananatili ito dito sa northernmost part ng ating mainland Luzon. At magiging maulap pa rin, magpapatuloy pa rin na magiging maulap dito sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at sa northeastern part ng Bicol Region dahil pa rin sa easterlies. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 24 to 32, sa Baguio naman ay 17 to 24, sa Tuguegarao ay 24 to 30 at sa Legazpi ay 25 to 30. Dito naman sa Palawan at sa Visayas at sa Mindanao ay dahil sa epekto pa rin ng ITZZ, ay malaking bahagi pa rin ng southern part ng Mindanao ay makakaranas ng maulap na kalangitan. Ibig sabihin, mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. At ganoon din naman sa eastern Visayas. Dahil naman ito sa impluensya ng easterlies. Ang agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay 24 to 31, sa Cebu naman ay 26 to 31, sa Cagayan de Oro ay 24 to 30, at sa Davao ay 24 to 31. Meron po tayong nakataas na gale warning, lalo na dito sa probinsya ng Batanes dahil posibleng umabot ng 5.5 meters yung taas ng alon kapag tayo ay pumalaot. Ganon din naman dito sa Babuyan Islands, Cagayan, ganon din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at western coastal areas nitong probinsya ng Pangasinan, posible naman na umabot ng 4.5 meters yung taas ng ating mga alon. Kaya mag-ingat po, lalo na kung tayo ay papalaot.
Para sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa rin yung impluwensya nitong hanging amihan at ganun din ng shear line. Kaya sa susunod na 3 araw sa mga piling syudad sa ating bansa, simula Thursday hanggang weekend, hanggang Saturday, ay mananatili yung impluwensya ng easterlies. Thursday and Friday ay mananatili na partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, mababa yung tsansa ng mga pag-ulan, pero by Saturday ay makakaranas na tayo ng mga light rains na dadalhin sa atin ng shear line o kaya naman ay yung hanging amihan. Dito naman sa Baguio ay magpapatuloy yung impluwensya. Tulad ng binanggit natin, unti-unti bababa yung impluwensya ng amihan. Kaya naman sa Baguio ay makakaranas na sila ng mas malamig na hangin simula Friday hanggang Saturday. Pero sa Thursday ay mananatili pa rin na partly cloudy to cloudy skies at mababa pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Mas makaka-impluwensya lang itong shear line or amihan starting Friday and then sa weekends dito sa Baguio. Sa Legazpi City naman or sa Bicol region ay mananatili yung impluwensya ng easterlies hanggang mag-weekends. Ibig sabihin, yung mga kaulapan na dadali ng easterlies ay mananatili. Ibig sabihin, mataas pa rin yung tsansa ng pag-ulan sa Legazpi. Dito naman sa malaking bahagi ng ating bansa, sa Visayas at ganoon din sa Mindanao, mas mababawasan naman yung impluwensya ng Intertropical Convergence Zone. Kaya kung mapapansin natin dito sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, partly cloudy to cloudy skies na lamang yung ating forecast. Ibig sabihin, mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Ganun din dito sa Mindanao, except by Thursday, dahil mananatiling maulap yung ating kalangitan dito sa Davao. Pero overall, o malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, ay magkakaroon tayo ng improved weather condition. Ibig sabihin, mababawasan yung tsansa ng mga pag-ulan na dala ng Intertropical Convergence Zone at ganun din naman ng easterlies. Also, dahil wala tayong minomonitor ngayon na low pressure area, nakikita din natin na yung pagbawas ng impluwensya ng ITCZ hanggang weekends ay wala rin tayong nakikita na posibleng mag-develop na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang ating araw ay lulubog mamayang 5:24 at muling sisikat bukas ng 5:59 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.